Ang laki, grabe. Ang lalakas po ng hangin, grabe ang lamig. Ayan, kahit tanghaling tapat na. At meron po tayong gagawin ngayon. Magtitrim ako ng aking mga, ayan, yung aking pong mga halaman na umakyat sa puno na napakalalago na. Tuwing nagtitrim po kasi ako o nagdidilig o nagtatanggal ng mga dahon-dahon, ayan, lagi po akong nagugulat sa mga ito. Akala ko ahas. Dati po kasi nakakita na ako ng ahas dito sa aking garden at kakulay nga ng mga ganitong mga dahon-dahon. Kaya lagi ako nagugulat, pero parang nababawasan na rin yung takot ko dahil sanay na ako. So twice na kami nakakita ng ahas dito at marami po talagang mga ahas dito sa Thailand. Dahil kapag nahuhuli po nila, halimbawa tinawag namin yung guard para huliin, itinatapon lang nila sa mga bakanting mga damuhan. Ayan, hindi po nila pinapatay ang mga ahas. Meron silang mga ganong paniniwala na bawal sa kanilang patayin. So, ayan, so mag-trim po tayo. Dahil na rin po, napakalalakas ng hangin para naman yung hangin ay merong mapasukan. Ang laki, grabe. So, ayan. Pwede po kaya natin itong itanim. Ayan. Sayang, diba? Pero ito kasi, ito po yung lagi kong kinatatakutan. Ayan. Kahit na nga alam kong ugat lang ito, parang naaano pa rin akong hawakan, parang ahas. So, napakatagal na po nito. Mga 2 taon na siya nasa puno. Dati nabili ko lang na nasa paso lang, napakaliit. At nilabas ko na nga siya. Kaya, ganyan na siya. At first time kong itrim. So, sa mga expert na plantita dyan, nakakapanghinayang, pwede kaya nating i-propagate ito. Ayan. Kahit putulin ko na lang muna dito sa pinakatalbos niya. Kunin lang natin yung may dahon. Yun o. At meron pa pong isa. Ito, lagi ko na itong tinitrim. Ito naman, hindi siya masyadong nakakatakot dahil kitang-kita ko na siya, pero nakakatakot pa rin. Ang laki na rin po niya. So, sabay ko po silang inilabas. At may mga nagsabi din po kasi na yung sobrang kapit daw nitong mga halaman na ito ay baka mamatay yung ating mga puno. Pero so far, hindi naman dahil healthy ang ating mga puno. Sana hindi. At babawasan rin po natin ngayon. Ayan. Para lumiwanag ang paligid. Ayan po yung nahulog sa labas. Ayan o, nabawasan na siya. Paano kaya natin yan bubuhayin? Diniligan ko na lang muna. At ang mga ito ay ibilad na lang po muna natin. Tatapon natin mamayang gabi. Tinanggal ko na rin po yung mga maliliit para hindi na dumami pa. Ang gusto ko lang naman yung magkaroon siya ng parang mga dahon-dahon dyan sa itaas na yan. Ayaw naman nating maging sobrang masukal. At ito, ayan, lumiwanag na siya. Meron pa naman ditong talbos at isa pa sa ilalim. At isa pang dahilan kaya pinutol ko na, ito po kasing aking mga ginagawang bakod na ito ay tumatabingin na dahil wala silang space. Ayan, gusto ko magkasalubong-salubong silang lahat na ganyan sa itaas ng gate. Katulad nito, pakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Dito sa unahan, walang mga monstera dyan, kaya maganda yung tubo nila, naaarawan. So gusto kong ganun din yung mangyari doon sa ilalim ng mga puno para magandang tingnan, para mapantay natin kapag nagtitrim. Ayan, ganyan. Katulad nito, may mga space. Ayan, may mga space, butas na ganyan. Gusto nating maging diretso siyang ganun. Diba? Nakakapagod maging isang plantita. Ayan yung ating bulaklak. Blooming na ulit siya.